Magandang hapon po sa ating lahat, mga kapatid. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, kami ay nagpapasalamat sa inyo sa muling pagbibigay sa amin ng pagkakataon na mangaral or mapakinggan ang inyong salita ngayong hapon na ito. We are praying na maluwalhati ka sa aming kalagitnaan, and we acknowledge our weaknesses like Paul, that whenever we desire to do good for you, we want to serve you, there is that reality that our flesh are fighting against us. At binabalik kami doon sa aming kahinaan. Kaya tulungan mo kami na masubdue namin ang gawa at lang ng kaaway, at mapaglabanan din namin ang aming kahinaang bilang tao sa aming pisikal na pangangatawan. Salamat po. Alam namin na tinugon mo na ito sapagkat alam namin ang presensya mo ay kasama namin, at ito ang layunin kung bakit kami nagtitipon ngayon ang mapakinggan ng iyong salita. Maraming salamat po. Dinadalangin namin dito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ang ating pong text ay nandun sa Acts chapter 8 verses 1 to 8. This is the transition after ng episode about Stephen, ay mag-uumpisa na ang episode about Philip. We know that these are the two men na pinakilala, or two of the 7 men na pinakilala, and they will be a major part dito sa paglaganap ng ebanghelyo mula sa Jerusalem papunta sa Judea and Samaria. So let's read our text sa Acts chapter 8 verses 1 to 8. And Saul approved of his execution, and there arose on that day a great persecution against the church in Jerusalem. And they were all scattered throughout the regions of Judea and Samaria, except the apostles. Devout men buried Stephen and made great lamentations over him. But Saul was ravaging the church, and entering house after house, he dragged off men and women and committed them to prison. Now, those who were scattered went about preaching the word. Philip went down to the city of Samaria and proclaimed to them the Christ. And the crowds with one accord paid attention to what was being said by Philip when they heard him and saw the signs that he did. For unclean spirits came out of many who were possessed, crying with a loud voice, and many who were paralyzed or lame were healed. So there was much joy in that city. We praise God for the reading of His Word, and we want to thank yung pagkilos ng Panginoon sa ating mga preachers sa patuloy na pagtatalakay natin dito sa Acts chapter, dito sa Acts na ito. And we heard about yung last na sermon natin about dun sa martyrdom, the stoning of Stephen, na pinakita doon na unto death, even unto death, he was very Christ-like, na pinakita niya yung kanyang buhay na nakafocus siya sa ating Panginoon, at ginagaya niya ang Panginoon even wanting the enemy who stoned him to be forgiven. Kaya itong passage natin ay parang transition. Kung makita natin ay may bahid pa yung 1 to 4 ng 1 to 3 ng patungkol kay Stephen, and then pagdating naman sa verse 4 hanggang 8 ay ito naman ay parang transition naman papunta naman sa ministry ni Philip. Well, following the death of Stephen, merong lumaganap na persecution on the Jerusalem church, which made them scatter along Judea and Samaria. At kung titingnan natin yung nature ng persecution na ito, habang yung mga devout men ay inililibing ang labi ni Stephen, ay lubhang nagluksa sa kanyang kamatayan, si Saul naman ay winawasak ang iglesia. Yung word na ravage dito
sa Tagalog ay winawasak, ito ay brutal at may pagkasadista na cruelty. Kumbaga sa ating panahon, these are authorities exercising severely yung kanilang power na meron silang kagustuhan na talagang masaktan yung kanilang biktima. Kung titingnan natin, ito yung katumbas ng kung meron mang nangyayari ngayon na ganito is yung police brutality. Well, napakagrabe, hindi ito magaan na problema lang kasi ang word ni Luke ay great persecution. Great persecution. Hindi lang maliit na persecution, malakihan, matindi na persecution to the point na niraransak ni Saul ang kanilang mga bahay at kung mahuhuli ay kinakaladkad. Hindi sila pinoposasan at dinadala sinasakay sa isang sasakyan. Sila ay kinakaladkad patungo sa bilangguan. Sa tindi nito, malamang na takot silang nagtatakbuhan sa Judea at Samaria. At marahil ang iba sa kanila ay sugatan. Ninunurse yung kanilang mga sugatan sa kanilang pagtakas. Maybe may nadapa sa kanila, may napilayan. And they are nursing maybe yung kanilang mga katawan na sugatan. At nag-aalala din sila sa mga kamag-anak na nahiwalay sa kanila. Walang communication na online. They may be thinking about a son, a father, a wife, or a husband na nahiwalay sa kanila, nahuli ba sila or hindi. So that's the gravity ng nangyayari dito. At ang aim nito, of course, we know na ang aim nito is yung mga gumagawa nito, primarily si Paul, ito or si Saul, by then, ay para pigilan ang paglaganap ng iglesia. This is the primary focus. They thought na itong bagong movement na ito ay threat sa legitimate na kanilang pinapaniwalaan ng Judaism at they think na si Kristo ay pinatay as a cursed man. He was hanged on a tree as a sign of his cursing. He was cursed. Kaya ang napaka-devout ng mga tao na ito, devout si Saul na pigilan ang paglaganap ng iglesia na ito. Ang nangyari is, what is the result? Imbes na mapigilan, ay lalong lumaganap ang mensahe ng kaligtasan. Kasi habang sila'y kumakalat para tumakas, ay ibinahagi nila ang ebanghelyo sa Judea at Samaria. Sa halip na madala sila sa gospel na kanilang niyayakap, bitawan ito, maging silent, yung mga taong ito mismo ay binahagi nila sa mga tao yung mismong mensahe na naging dahilan bakit sila ngayon niraransak, bakit sila ngayon tinutugis. Itong mensahe na ito ang dahilan kung bakit sila ngayon ay nagdadalamhati, nagkakaroon matinding problema. It is because of this, but they continued to preach the very message na ito. Kaya naman kung dati ay nasa Jerusalem lang ang ebanghelyo, dahil sa persecution, ito ay lumabas sa iba't ibang cities sa Judea at Samaria. Mga regions ito na may mga cities inside. So, hindi lang ito isang syudad, dalawang syudad, maraming mga syudad ito. Napaka-interesting na yung ang catalyst ng unang missionary movement ng iglesia ay ang matinding persecution. Can you imagine, sa programa ng Panginoon, na unang lalabas ang mga missionary, ang mga mananampalataya para tuparin ang sinabi ng Panginoon doon sa Acts 1:8, that you will be witnesses unto me both in Jerusalem, in Judea, in Samaria, and to the uttermost part of the earth. The beginning of that, yung pinaka-umpisa nun is, ang dahilan is persecution. Who would have thought of that? Di ba? Parang sa isang master builder na sisiguraduhin niya magiging smooth yung kanya mga plano. But yung plano ng Diyos kakaiba, na ito ay magta-thrive even
sa context ng persecution, and even aiming or even using the very persecution na ang aim ay pigilan ng paglaganap. You can see dito yung napakayaman at napaka-unlimited na power at resources ng Diyos at yung kanyang wisdom na kaya niyang gawin ito. It means na walang makakapigil sa plano ng Diyos. At I think ito yung gustong ipakita ni Luke dito. Walang makakapigil sa plano ng Diyos sapagkat ang tila baga malaking problema ay maaaring parte ng kanyang dakilang layunin. At yan ang gusto natin, ayan ang makikita natin dito. There is nothing that can thwart God's plan, as what might seem to be a great problem can actually be a necessary part of His larger purpose. All things are working together para sa mga nagmamahal sa Diyos, for the benefit of each and every one of us. Kahit na yung mga pangit na mga bagay, seemingly great problem, pero actually necessary part pala ito ng larger purpose ng Diyos. Walang sino man at walang anumang bagay ang pwedeng makatanggal o makapigil, makapagbago ng plano ng Diyos. We can see here that yung doctrine that we're championing of, yung sovereignty of God, na ang Diyos ay ang nakapangyayari. Dahil siya ay makapangyarihan sa lahat, siya yung nakapangyayari. Ano man ang kanyang naisin, mangyayari at mangyayari on the definite date and plan of God. Timing ng Diyos, mangyayari ito kahit nasabayan ito ng timing ng kalaban, wala itong mangyayari. They would all end up losing and being ashamed. Ano man loobin niya ay magaganap. Gumagamit siya ng mga kaparaanan para mapangyari ang kanyang kalooban. Isa itong encouragement sa atin kasi totoo naman na inevitable ang mga problema, persecution, mga tribulation sa mundong ito. Diba? In this life, sabi ni Kristo, ye shall have tribulation. Magkakaroon kayo ng tribulation. But take courage, I have overcome the world. Sinabi ni Kristo. Pero hindi man ito maiiwasan, inevitable man, darating at darating ang problema, hindi mapipigilan ng problema natin ang kalooban ng Diyos. And makita natin dito at the end, ang kalooban ng Diyos is joy. There will be much joy. You can see yung ating text, kung titingnan mo, yung beginning ng ating text sa verse 1, ay sinasabi ni Luke doon, ano yung kalagayan ng city ng Jerusalem. Ano yun? There was merong great persecution against the church. Pagdating sa dulo, na para bang sinasandwich ang text natin sa verse 8, so there was much joy in that city. You see yung contrast? It is because yung one sorrow or one challenge sa isang lugar, it can be a joy of another. It can be used to have yung ibang tao para maging joyful. So, yan ang kalooban ng Diyos na magbigay ng joy sa mga tao. Hindi siya magbigay hindi ito mag-show off lang ng kanyang power. Hindi ito para matupad lang yung kanyang kalooban at purihin natin siya, tapos na at siya lang ang matutuwa. Tayo ay wala lang, nasa tabi-tabi lang at we just have done our part. No, gusto niya na magkaroon din tayo ng joy. Yun yung isa sa mga plano niya. Kaya ang pagiging soberano ng Diyos, even sa ating mga problema, it can lead to joy. Ang totoo, ginagamit niya ang mga negative circumstances ng ating buhay para sa magandang plano niya, whether sa atin or sa larger body of Christ. Whether sa atin on that moment or sa larger body of Christ, there will be much joy, whether sa atin or sa ibang mga tao. Sa atin, maybe prolonged, baka hindi pa dumating,
Pero habang tayo ay naglilingkod sa Diyos with our grief, ang bunga ng ating paglilingkod sa ating kapwa is they're benefiting. They're being joyful. At natatamasa nila yung ating mga paglilingkod at natutuwa sila sa atin at pinupuri nila ang Diyos. Even on that moment, tayo mismo ay nahihirapan. So, makita natin yung context natin at bigyan natin ng focus. When it comes to mission, minsan pag ang trials and tribulations ay nandoon, pag mayroong so much peace, kumbaga pag walang trials, pag walang tribulations, at ang iglesia ay mayroong sobrang kapayapaan, nagiging tamad tayo at nagiging puro layaw na pansarili ang iniisip natin. Kaya necessary na guluhin ng Diyos, tanggalin ng Diyos pansamantala yung ating peace. Necessary yan para magising tayo at makita natin yung realidad na tayo ay kinakailangang kumilos, kinakailangang maging ganito at makita natin na makapangyarihan ang Diyos at hindi lang tayo dapat tumingin sa ating mga sarili. We need to go. We need to go out. We need to reach out others. Kaya minsan tinatanggal ng Diyos yung ating comforts para maisip nating hindi pala umiikot ang mundo sa atin. Hindi pala ang ating pakay magkaroon ng magandang relationship makilala itong mga celebrities na ito o kaya mag-acquaint tayo sa mga bagay sa mundong ito, kundi ma-acquaint tayo doon sa mission at pag-abot doon sa mga lost para makita natin yung ating panawagan na tayo ay maglingkod sa Diyos. So, hindi pala natin dapat lubhang ikalugmok ang mga trials ng ating buhay kasi maaaring bahagi yan ng plano ng Diyos na magbigay ng kalaguan sa iyo at sa ibang tao. So, tanungin natin yung ating text. How did God fulfill His purpose during these trials? So, tingnan natin yung number 1. The good news is being shared by ordinary Christians. And yung sa pangalawa, the gospel is being preached by an exemplary servant. Tingnan natin yung 1. The good news is being shared by ordinary Christians. Sa verse 1 and 4, sinabi dito, and Saul approved of Stephen, of his execution, and there arose on that day a great persecution against the church in Jerusalem, and they were all scattered throughout the regions of Judea and Samaria except the apostles. And then number 4, now, those who were scattered went about preaching the word. So, makita natin dito, in the absence of the apostles, sabi doon, they are going into the regions of Judea and Samaria except the apostles. So, in the absence of the apostles, those who scattered spread the good news. So, maraming scholars ang nagtataka kung bakit naiwan ng mga apostles sa Jerusalem. May mga nagsasabi na ito ay dahil yung persecution ay nakatuon lamang laban sa mga Hellenistic Jews. So, hindi sila ang pakay, mga Hellenistic Jews lamang. Pero given yung emphasis ni Luke sa unity ng nag-iisang church sa Jerusalem, mas malapit na ang persecution na ito ay church-wide. Hindi ito on one faction lang. Ito ay church-wide. Kaya mas magandang isipin na kaya nagstay ang mga apostol dahil matapang nilang hindi iniwan ang kanilang post sa Jerusalem. So wala sila sa picture dito na sila yung unang lumabas. So this time, maliwanag na hindi mga official preachers ng gospel ang nagkalat at nagpalaganap ng ebanghelyo. Hindi sila mga apostles. Mga ordinaryong miyembro lang sila na piniling ibalita sa mga tao ang gospel as they are being persecuted, as they are being hunted down. So, gusto kong pansinin dito, yung pong pagkakasabi sa verse 4 ng maraming mga translations na yung word na preaching, actually, hindi po ito dapat na tawagin na preaching kasi ito po ay nanggaling sa word na euangelizomenoy. Ito po ay modal, ibig sabihin, in-evangelize nila.
So, hindi sila talaga nangaral na parang authoritatively, ipinroklama lang nila or ibinalita. Sabi nga ni Derek Thomas ay chinismis daw. Chinismis daw nila yung preaching. They gossip the gospel. Hindi po ito yung formal na preaching kasi ang mas magandang salin nito ay kaya ang mas magandang salin nito ay hindi ipangaral or hindi yung preaching kundi ibinabalita. Ibinabalita lang nila in the light sense. Kumbaga parang in very normal na conversation when na-meet mo o kaya dahil sa persecution, nagstay ka sa isang lugar, nagtrabaho ka sa lugar na yon, yung mga tao na yun nagtrabaho doon, maybe in the field, and they were farmers among them, at habang sila ay nagtatanim or nagsasaka, nagpipitas ng prutas, they are sharing their testimonies. So, hindi sila talaga nangaral na parang nakatayo at may captured audience na tingin sa kanila ng mahabang oras. So, ito ay casual lang na pagbabalita. Kasi ang mas formal na term for preaching ay yung sinabi tungkol sa ginawa ni Philip. Sinabi doon kay Philip sa sumunod na verse, sa verse 5, Philip went down to the city on Samaria and proclaimed to them the Christ. Ito yung proclaim dito, ito yung mas dapat na tinranslate na preaching kasi it comes from kerizo. So parang kerigma. Ito yung proclaiming talaga ng gospel. So hindi mga preachers ang mga ito, kundi mga ordinaryong members na sa kanilang paghayo at marahil sa pagtatrabaho ay kanilang ikinukwento ang kanilang pananampalataya sa mga tao in their natural, papaano nila ikinukommunicate yung mga bagay-bagay. So what's the point? One doesn't need to be a preacher to partake in the Great Commission because simply telling others how Jesus saved them is enough. Or saved him is enough. Enough na magpatotoo ka lang. Nasabihin mo paano ka niligtas ng Panginoon. Ano yung background mo? Alam mo, ako pinagdaraanan ko ganito. Pinagdaanan ko rin yung pinagdaanan mo. Pero na-overcome ko yan. It is not because of my might, my goodness, or my ability. It is because of the grace of God who found me on the most devastating na yugto ng aking buhay. And God saved me through the Lord Jesus Christ. I met Him on the lowest part or lowest moment of my life. So, hindi kailangan maging preacher para magampanan ng Great Commission dahil ang simpleng pagkukwento ng iyong buhay na paano ka naligtas, sapat na yon. Gawain ng Panginoon ng Great Commission, pero gumagamit siya ng mga human agents. At nung pinapakita ng ating text, ang unang agents na ginamit niya for His mission to go out mula sa Jerusalem are ordinary people, not pastors. You see? Sa kwentong ito, ng expansion ng church, hindi ginamit ang mga apostol ng Panginoon, kundi mga ordinaryong tao na sa napaka-ordinaryong pagkakataon, sa trabaho, sa palengke, at sa simpleng kwentuhan, at sa natural na manner at natural na tono ng boses, ibinabahagi ang kanilang karanasan sa kaligtasan. Hindi mo kailangan gumamit ng mga malalalim na salita dito, na theological, na kailangan mong ungkatin ang mga malalalim na hiwaga ng Diyos. Simpleng kwentuhan lang sapat na. Minsan ito yung mas effective na paraan ng evangelism. Yung pag-share ng conversion testimony mo doon sa kasama mo sa trabaho. Alam ko pong hindi ito madaling gawin, given yung hindi popular ang pag-share ng gospel sa mga matalik nating unbeliever na kaibigan. Hindi ito popular. At minsan, nandyan yung hiya natin. Nandyan yung possibility na
they will not be our friends anymore. Kung hindi sila makikinig, magkakaroon sila ng irritation sa atin. Pero kung tunay mong maintindihan yung pag-ibig ng Diyos sa iyo, ay hindi mo kakayaning pigilan ang sarili mong magpatotoo kay Kristo, di ba? For the love of Christ constrains us. Ito yung pipigil sa atin para mahiya tayo. Ito yung magtutulak sa atin para ipangaral si Kristo. Kaya gusto kong magbigay ng hamon sa atin. Bring back that first century way of reaching the lost, which is every member evangelism. Every member, each one of us, kung tayo ay hahayo. Magandang lahat sana tayo ay magsishare ng gospel sa pang-araw-araw nating pakikisalamuha sa ibang tao. Pwede mong simulan yan sa pag-establish ng magandang relationship, magandang patotoo sa iyong kapwa. Tapos pag may pagkakataon, katulad ng mga may tanong siya tungkol sa Biblia, just a simple trivia, or nagtanong siya kung bakit kakaiba kang dumiskate kasi sa iba. Doon mo na pwedeng isingit ang biyaya ng Diyos na available kay Kristo. Sabi ni Will Metzger, in our world, probably 99.9% of all Christians are not in the ministry. Unless everyone engages in evangelism, praying, initiating, and fervently speaking the gospel, not much will happen. New birth into God's kingdom usually involves people as spiritual midwives. So, hindi naman tayo yung nagpo-produce ng converts, but we act as spiritual midwives dahil tayo yung agent ng Diyos para yung mga gusto niyang ipanganak na muli, mangyari. Tayo yung magdadala ng mensahe ng kaligtasan sa kanila. Kung iiwanan lang natin lahat ito sa pastor at sa mga preachers na iilan lamang, magiging mabagal ang paglago ng iglesia. Maganda na dumadami tayo. And that's good na dumadami tayo. Pero can you see na ang dinadagdag sa atin ng mga mananampalataya na ligtas na from other churches? Di ba napakasaya na makita natin na ang maidadagdag naman sa atin is naligtas talaga on our ministry. Na someone really nag-share sa kanya ng gospel. Na ibanggit lang. O kaya natanong lang, bakit di ka pa nagpapa-member? Hindi ako sigurado kung mananampalataya. Bakit hindi? Ba't di natin pag-usapan? Ganito naman yan, ganun. Gusto naman ng Panginoon ay maintindihan mo ang ebanghelyo. At makilala mo ang kanyang bugtong na anak kasi nasa kanya lang ang kaligtasan, namatay siya sa krus. And then, eventually naligtas. Di ba napakasaya nun? Tayo mismo yung nag-labor sa tao na yun, hindi yung pumunta lang sa atin. Of course, we appreciate that. At that is, yun yung bunga ng Reformation. Pero yung bunga ng outreach at mission, parang doon tayo nagkukulang. Parang wala tayong effort na magkaroon tayo tayo mismo yung nag-share ng gospel sa Kanya. So, nawa, ay maging challenge ito sa atin na wag nating isipin na dahil hindi ako preacher, hindi ako pastor, hindi ako magiging effective dito. Just simple lang. Naalala ko yung isang time na nandun kami sa probinsya, na sa La Union, nag-arkila lang kami ng isang jeep at para mag-transport ng produkto. Nakakukwentuhan yung tao na driver. Tapos na-excite siya doon sa kwento na ang kwento ko lang is si Kristo namatay. At nung siya namatay, nabiyak yung tela. Pagpapakita yun na wala nang barrier. Kapag naligtas na si Kristo, direkta ka nang makakapunta sa Ama in prayer at hindi mo na kailangan pang dumaan sa iba't ibang mga santo. Diretso ka na kay Kristo.
na-excite siya doon at sinabi niya yung kanyang mga experiences at I hope naligtas itong tao na ito. So, yung mga ganong mga experiences sa ating mga trabaho, sa ating mga pakikisalamuha sa ibang tao, maganda na mabanggit natin si Kristo kahit pa paano. So, tanungin natin ang ating mga sarili. Kung ginagawa ba natin ang ganitong evangelism on a regular basis. Hindi man araw-araw, pero on a regular basis. Kasi alam mo naman kung kailan ka papasok. Kumbaga parang nasabi mo na sa kanya, bigyan mo siya ng time para magpag-isipan at i-follow up mo na lang siya on some other time. So, kailangan hindi naman araw-araw pero regular basis. So, tingnan natin yung pangalawa. Ito maganda din. The gospel is being preached by an exemplary servant. Sa verses 5 to 8. Verses 5 to 8. Philip went down to the city of Samaria and proclaimed to them the Christ. And the crowds with one accord paid attention to what was being said by Philip when they heard him and saw the signs that he did. For unclean spirits came out of many who were possessed, crying with a loud voice, and many who were paralyzed or lame were healed. So there was much joy in that city. So, kung papansinin natin, Luke introduced Philip's ministry in Samaria not as a deacon, katulad nung dati na pagkakilala natin sa kanya, but a preacher of the gospel. Parang nakakagulat na, di ba, kinomission siya maging deacon, pero bakit ngayon naging preacher siya at pumunta siya ng Samaria? At bakit Samaria yung pinili niya? So, hindi po siya si Apostle Philip. Gusto ko lang linawin po doon. Nakilala natin siya sa chapter 6 na one of the chosen 7 men na magsiserve para sa mga widows. Kasama siya ng mga lalaking puspos ng biyaya at ng banal na espiritu. Biglang magugulat na lang tayo dito. Nabasa natin siya ay nangaral katulad ni Stephen at yung kanyang pangangaral parang sa pangangaral din ni Pablo na may mga signs and wonders. So parang authoritative siya na talagang preacher. So kung si Stephen ang unang martyr, si Philip naman ang unang missionary na lumabas sa Jerusalem. So, hindi na ikwento ni Luke kung papaano niya ginampanan yung kanyang paglilingkod sa mga widows. Gusto ko lang establish yun. Na hindi kinuwento ni Luke ano yung ginawa niya as a deacon or paano siya naglingkod sa mga widows. Pero for sure, ay nagpakatapat siya doon sa kanyang gawain na kung saan siya kinomisyon. Kasi pinili siya eh. Devout men ito na full of the Holy Spirit at full of grace. At bilang puspos ng biyaya at ng banal na espiritu, imposible na na-commission siya bilang deacon pero nag-fail siya as a deacon tapos ay nag-shift siya ng career as a missionary. It's very unlikely na ganun ang nangyari kung titingnan natin. It is because of persecution na kinailangan niyang lumikas, ngunit yung paglikas na yon ay tinake niya na opportunity to go on the next level ng paglilingkod sa Diyos. And that is to be a missionary. It is because of the persecution na kailangan niya lumikas para i-preach ang gospel sa Samaria. So we can say na ginawa niya yung kanyang trabaho bilang servant ng church at ng mga apostles. At habang nagpapakita siya ng katapatan sa relatively mas mababang gawain, siya'y pinagkatiwalaan ng Diyos sa mas malaking ministry ng pangangaral. At ito ay inaprubahan ng Panginoon sa pamamagitan ng pagkakaroon ng himala, ng mga signs and wonders. Kumbaga, yes, he was commissioned as a deacon, pero at this time, he is preaching and God is approving. Kumbaga, kasama niya ang Diyos dito. Hindi ito yung parang na-reject siya dito tapos punta siya sa ministry ng preaching. Di ba't ganyan naman ang nangyayari? Kapag dumarating sa problema ang iglesia, dyan mo ma-appreciate yung nagpapakatapat at dyan mo makikita yung tao na pwedeng pagkatiwalaan sa mas malaking ministry or kaya doon sa idadagdag. Kumbaga, maidagdagan yung kanyang ministry, hindi lang ganito.
So, what's the point ng tinutukoy natin? The way to be entrusted to a greater ministry is to be faithful in your current duty. Kung ano yung current duty mo ngayon, pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon, magpakatapat ka dyan. Kung gusto mong pagkatiwalaan ka ng Diyos ng mas malaking ministry, malaki yung papel niya bilang shock absorber at peacemaker sa iglesia sa Jerusalem, di ba? Sa pamamagitan ng pag-aasikaso ng mga tables, ng mga temporal needs ng iglesia sa Jerusalem. Pero, alam nyo, mas malaki ngayon yung gampanin ni Philip kasi hindi na lang mga Hellenistic widows ang kanyang pinaglilingkuran. Ang haharapin niya ngayon ay mga Samaritans. Mga kaaway na mortal ito ng mga Hudyo. Kasi dati silang bahagi ng Israel, pero noong 10th century or 10th century BC, nung nahati ang Israel sa dalawa, northern tribes at saka yung southern tribe, ginawa ng northern kingdom na gawing capital at sentro ng worship ang Samaria in opposition sa Jerusalem, sa temple na nasa Jerusalem. So nagtayo sila doon ng temple sa Mount Gerizim. At nung panahon na binihag ng Assyria ang Northern Kingdom, hindi na nakabalik ulit. Hindi na katulad ng Southern Kingdom na nung binihag ng Babylon ang nasa Southern Kingdom, ang Judah, nakabalik pa sila after ng ilang panahon, 70 years. Pero itong mga Northern Kingdom, nung binihag sila ng Assyria, hindi na nakabalik. So, nung binihag sila, nagnirahan doon yung mga dayuhan sa Samaria at yung mga naiwan na labi, yung mga naiwan na hindi nasama doon sa exile, nakipag-intermarry dito sa mga dayuhan na ito. That's why ang tingin ng mga Hudyo sa kanila is mga unclean, mga kasuklam-suklam dahil doon sa intermarrying na nangyari. At this time, yung mga naninirahan sa Samaria, mga half-breed na lang. Hindi na pure na mga Israelita. You can see yung tension, you can see yung bigat ngayon ng ministry. Mas malaki ang aayusin ni Philip ngayon na ministry, hindi na yung Hellenistic Jews tapos mga ethnic na mga Hebrew-speaking na mga Jews. Ngayon ay talagang hidwaan sa pagitan ng dalawang kampo na mga malakihan, regional na ngayon. So, hindi na lang tampuan sa iglesia ang inaayos ni Philip ngayon, kundi international disputes. Pero dahil successful niyang na-arrest ang maliit na sigalot doon sa Jerusalem, naihanda siyang pagkasunduin ng dalawang grupo ng tao sa pamamagitan ng, siyempre, yung pangangaral. Si Philip yung tao na hindi nabababaan sa relatively na mababang antas ng ministry. Hindi, nagtiyaga siya ditong ayusin sa Jerusalem yung sigalot dito. Paglilingkod ako para magkaroon ng peace. Mababawasan yung tension, pinag-igihan niya yon. And now, here he is. Aayusin niya ngayon sigalot between the Samaritans and the Jews. Mas matindi ang kanyang ministry ngayon pinagkatiwala sa kanya. So, niyakap at pinaglingkuran niya ang Panginoon bilang isa sa mga assistants ng mga apostles. Taliwas siya sa maraming mananampalataya na ang gustong ministry ay yung malakihan agad. Yung nasa front line kaagad. Yung nasa spotlight. Walang masama sa kagustuhang paglingkuran ng Diyos sa mas mataas na level at obviously significant na ministry. Gusto nating maging productive, di ba? Pero ang masama ay yung despise na natin or iniiwan na natin or nawawala na tayo ng ganang gawin yung maliliit na ministry na pinagkakatiwala sa atin ng Panginoon dahil ang mas gusto natin is the greater ministry na gusto natin. Dahil doon, we end up joyless sa ministry. Tapos walang progress. Siyempre, dahil di natin iigi, walang progress, walang fruit,
Tapos ay nagiging envious pa tayo sa mga tao na nandoon sa posisyon na gusto natin. Yan ang espiritu ni Diotrephes, di ba? Na binanggit ni John sa third letter niya. He loves to be preeminent. Hindi po yan ang espiritu. Hindi po yan ang disposisyon ng tunay na alagad ni Kristo. Ang tunay na disposition is ng tunay na alagad ni Kristo being faithful in wherever God assigned them to be. Na kahit na hindi ka mapansin, kahit na ang ministry mo, ikaw yung tagapanalangin ng mga member na nangangailangan ng panalangin. Wala mang intercessor as an office, pero yun ang gusto mong maging ministry, yung hindi ka nakikita. And praise God for that. Yan ang espiritu at tunay na disposisyon ng tunay na alagad ni Kristo. And who knows, maybe, pagkakatiwalaan ka ng Diyos sa mas malaking ministry na mas mapaglilingkuran mo ang Panginoon sa mas malakihan na scale. So, as a challenge, if you really want to greatly serve God, be faithful in your current ministry. You want to paglingkuran ang Diyos at malugod siya sa'yo, maluwalhati siya sa buhay mo, sa paglilingkod mo, be faithful in your current ministry. Huwag mong timbangin sa gaan. Huwag mong sukatin sa liit. Huwag mong kumbaga tantsahin dun sa significant. Kasi sa ating paglilingkod sa Diyos, walang insignificant na paglilingkod. Dahil bine-measure tayo ng Panginoon dun sa measure of faith na binigay sa atin. Kanya-kanya, hindi magkakapareho ng size. The measure of the Spirit, yung gift ng Holy Spirit, yung gift ng Diyos sa atin. Doon tayo sinusukat ng Diyos kung gaano tayo maglilingkod sa Kanya. Kung ang talent or ang gift mo ay ganito lamang, pagigihan mo yan and God will be glorified. God will be glorified. So basta magpakatapat ka lang sa paglilingkod sa Diyos kung saan ka man nakalagay ngayon. Kung nasa church man ang ministry mo or nasa family mo ang focus ng ministry mo. Like kung husband ka, be a faithful husband to your wife and vice versa for those na mga wives na nandito. Dalawang bagay ang pwedeng mangyari pagka nagpakatapat ka sa Diyos. Pwedeng sa kalooban ng Panginoon ay dagdagan niya ang ministry mo or i-appoint ka ng Panginoon sa mas malaking gawain. Pwedeng mag-lead ka ng isang Bible study or fellowship or maging deacon, maging pastor o magandang maging leader ng isang gawain sa iglesia. Pero pwede din na hindi ka man dalhin sa malaking ministry ng Diyos, palalakihin naman ng Diyos ang puso mo, yung pag-ibig mo sa mga member para sa paglilingkod. Kumbaga, hindi lumaki ang ministry mo, pero ang feeling mo, ang importante ng ginagawa mo kasi you're loving the people that you're serving. So, in that way, pag patuloy tayong naglilingkod sa Diyos, God will entrust us growth. Whether growth sa ministry or growth ng ating yung ating paglilingkod at yung ating reflection dun sa ating nagagawa para sa Diyos. So malaking kalaguan na yan para sa iyo na magkaroon ka ng big heart for the ministry, big heart for the people. Do you want to serve God? Do you want to serve God now? Are you being faithful in your service to God lately? Do you serve God both in the absence and in the presence of trials in your life? Na ang paglilingkod mo ba, naglilingkod ka kahit may malaking problema ka? Kahit na ang dami mong pinagdadaanan? That's how Philip served God. So, ganun din si Kristo. Doon sa John chapter 4, yun siya ay galing sa Judea at kailangan niyang pumunta sa Galilee. May option siyang iwasan ng Samaria. Mas madali yun. Kumbaga, mas maiiwas siya sa controversy. Hindi siya kailangan makipagsalamuha sa mga Samaritans. Pero ang sabi ng verse 4, and he had to pass through Samaria. And he need to do that. Kasi meron siyang kailangang
kausapin na Samaritan woman dun sa well. At doon maliligtas din ang buong town kasama nung babae na yon. Yung buong town nung pinuntahan ni Jesus. You see, maliit lang na scale yon, pero nagpakatapat ang Diyos on that time na hindi siya umiwas. At nung ililigtas na ni Kristo ang buong mundo, ang kanyang buong bayan, hindi lang maliit na town ng Samaria ang ililigtas niya, kundi lahat ng kanyang mga hinirang o hinirang ng Diyos, hinirang ng kanyang Ama. May option din siyang tanggalin ang suffering sa krus. Pero pinili niyang maging tapat sa Ama even on that great act of salvation. So whether meron siyang maliit lang yung kanyang scale ng pagliligtas or dun sa grand scale, yung pinaka pagliligtas ng gagawin niya, Jesus has been faithful sa kanyang ministry. And He is our ultimate na huwaran, hindi si Philip. Si Philip ay sumusunod lamang kay Kristo. Pero si Kristo ang greatest example ng paglilingkod, anuman ang kalagayan natin, gaano man kaliit ang ministry mo sa iyong paningin. Si Kristo, tinitingnan niya yan na accomplishment sa iyo or progress mo, growth mo at a subject para sa kaluguran. It is because siya rin naging faithful sa maliliit at naging faithful din siya sa malalaking mga ministry. So, whether maliit na ministry or malaki, piliin natin ang maglingkod ng tapat sa Diyos. So, as a conclusion, serving God, even on the moment of great trials, will eventually bring much joy. Let's pray. Lord, we are grateful for the ministry of the Word na nangyari ngayon. We pray na bigyan mo kami ng biyaya to apply this, and we know na kahit yung first challenge pa lang ang hirap ng gawin. Only by your grace na kaya namin gawin ito. At alam namin ang paraan nito is ma-endear kami lalo kay Kristo at ma-appreciate namin yung ginawa niya sa amin, so that ito mismo yung magtutulak sa amin para hindi namin sarilinin yung joy na meron kami. Ibahagi namin yung ebanghelyo na nag-bring sa amin ng joy. Tulungan mo kami to be your faithful servants na magiging tapat sa maliliit at magiging tapat din on whatever scale of ministry that you would entrust us in the near future. Salamat po. At hanggang sa inyong pagbabalik, may you find us faithful at nawa ay ang inyong kingdom ay lumaganap kahit sa mga miniature naming mga paglilingkod. Salamat po. Dalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen.